Hello mga sisis! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I will join you habang ginagawa ko yung tinatamad akong makeup step. And that is cleaning my makeup brushes. And today, habang naglilinis ako ng makeup brushes, and I thought it would be fun and interesting to share 10 facts about me para mas makilala niyo ako lalo. Para productive tayo, I'll be cleaning my brushes habang chumichika. Let's grab our brushes para sabay-sabay na tayong maglinis. Tapos pwede na rin kayo magtimpla ng kape habang sinasamahan niyo ako maglinis ng mga brushes ko. Magsimula na tayo, no? So, yun. Naglagay lang ako dito. Ang ginagamit ko na kasi yung mug kasi yung ginagamit ko as of the moment. Kumuha lang ako ng mga babadan. Napansin ko kasi na mas mabilis ma-dissolve yung mga dumi kapag sinasamahan ko ng warm water yung pinagbababadan ko ng mga brushes tsaka sponges. So, yun. Nagpakulo ako ng tubig kanina. Yun lang yung nilalagay. Tapos lalagyan ko siya ng konti. Mga tamang temperature lang para hindi naman baka kasi masira naman yung brushes natin pag masyadong mainit. So, tapos yun. Tapos, gumagamit ako ng dishwashing. Pero, meron akong specific na dishwashing ang ginagamit. Ang ginagamit kong dishwashing is yung alam niyo pang linis ng feeding bottles ng mga bata. Yun ang ginagamit ko. Natry ko nang gumamit ng mga dishwashing na yung mga citrus, yung may mga... Pero napapansin ko, pag natutuyo siya, parang meron siyang asin factor. Oo. So yun nga, meron nga kasi siyang lemon. So yun ang ginagawa ko, lalagay lang ako, mag-distance lang ako ng dishwashing. Ilalagay ko na yung mga ibababad ko na yung mga brush, yung mga sponges ko dito. Binababad ko lang yung aking mga makeup, mga sponges dito. I will just let it soak in. Hinahayaan ko lang siya na mag-soak in yung soap sa sponges. Tapos, ilalagay ko na din yung mga makeup brushes ko here. Normally, sa sink ko naman siya ginagawa. Pero for the sake of this video, dito ko na siya gagawin. So yun, let's start with the first sets of questions. My first makeup product is, I think, alam niyo yung mga nabibili na brochure, which is yung Simply Pretty, yung Avon. Doon talaga ako nagsimula. Kasi dati, naaalala ko nun ay yung lola ko every week, laging dinadalhan ng brochure ng mga kamag-anak namin. Tapos, yun, na-order sila. So yun, katagalan, habang nagbabrowse sila sa brochure, nakikitingin na din ako. So yun, sabi ko minsan sa lola ko, yun, ibili ako. So yun, naalala ko yung first is a lip balm, yung Simply Pretty na clear na lip balm. Yun yung first makeup product ko. Hindi naman kasi ako nakakabili ng makeup product sa mga Shopee. Wala pa atang Shopee nun eh. I think it was back in high school, first year high school ata. Doon ako nagsimula or magtingin ng makeup kasi kalimitan talaga ng kaibigan ko, babae. Tapos, syempre they're wearing lipstick, nakikilay na sila back then. So yun, nako-curious ako noon. We have here mga brushes na galing sa mga makeup tutorial natin na medyo madudumi, medyo makulay. Remember na wag nating isasama itong part na to ng brush, itong merong bakal na nagko-connect sa hawakan tsaka ito kasi para hindi lumog yung glue. Hanggang dito lang yung tubig. Yung abot lang talaga siya sa brushes natin. Ito talaga yung pinaka nakakataman. Pero, syempre, as an acne prone, kailangan natin maglinis talaga ng brushes. Kasi, kahit anong skincare mo, kung hindi ka marunong ng makeup, maglinis talaga ng makeup, it's not hygienic. Kaya hanggat maaari, kahit
katulad ko na as for me na napaka-tinatamad talaga na mag-makeup brush, maglinis talaga. At least once a month, maglilinis tayo. I think it was back in second year high school. Nung ako ay nag-a-assist na sa salon kasi I started working when I was in second year high school. Nag-a-assist ako sa mga salon, ganyan. Tapos yun, dun ako na-expose sa idea ng makeup kasi syempre ang kasama ko dati lahat part ng LGBT. Nag-start ako mag-explore na with makeup. May makeup inspirations. Ang favorite talagang YouTuber ko back then is Miss Aldi talaga. Miss Aldi, Kenny Manalad, si Mama Ko Genre, tapos si Mama Ann Plutz, mga local. Yan yung lagi kong pinapanood. As in talagang ever since nagsimula akong manood, every week talaga, consistently nanonood talaga ako. As for international naman, James Charles, naabutan ko na dun back then. Jeffree Star, Patrick Star, Manny MUA, Laura Lee. Yan yung mga favorite ko na YouTuber. Tapos may Jacqueline Hill pa. Yun yung mga inspiration ko. Tapos, doon ako natuto talaga yung knowledge ko about makeup. May go-to everyday makeup look na ano ko naman na siya. Na-post ko na siya here in YouTube. Pero to sum it up, concealer, powder, kilay, blush, bronzer, mascara, lip product. Oo. Yun na yung go-to ko. Then, if you want to know, itatag ko na lang here sa ating screen. And I will post it by the end of this video. Yun, para makita niyo yung everyday makeup ko. Yun, I just let the makeup brushes tsaka yung mga sponges to soak for a bit of 30 minutes. Hindi ko na siya masyadong patatagalin. Tapos, as for the sponges naman, yung ginagawa ko, from time to time, pinipisil ko sila para medyo mapigat tsaka matanggal din yung mga product na naipon sa loob ng sponges. I-set aside ko muna to. Tapos, alam ko, makeup lovers, meron din kayo nito paglinis ng brush. Yung medyo may texture na brush cleaner, no? Pero if ever na wala naman kayo nito, pwede naman siya sa palm. Yan, sa palm nyo. Pero as for me, ito ang ginagawa ko, since nag-soak na yung mga makeup brushes natin, gagawin ko is, yan, iikot ko siya dito, swirl ko lang siya para matanggal yung mga makeup products. I have here a tabo. Tabo na may water. After nating ma-swirl yung mga brushes dito, ilalagay ko siya muna dun, isa-set aside ko muna siya. Tapos, pinaka-final bounlaw natin is sa sink na. Ang mga medyo stubborn talaga is yung mga pinagamitan natin na clean, may mga build-up ng mga concealer. Yan, tas yun, ito. Yan. Medyo kita na madumi na siya. I-set aside muna natin siya. Kailangan gentle lang tayo sa brushes. Lalo na yung mga makeup brushes natin na may mga stain talaga. Tulad nito, kalimitan talagang stain is blue, purple, red, green. So yun, ito. Kailangan talaga. So, pag medyo stubborn siya, kalimitan ang ginagawa ko is binababad ko muna siya din sa makeup remover para medyo mababad yung brush. Tapos bago natin siya i-brush dito. I think my biggest mistake was having the wrong foundation. Kasi syempre, as a morena girl like me, tapos before pa, we doesn't have that much capabilities para bumili ng foundation talaga naka-shade natin. Especially morena tayo. Naalala ko nun yung foundation ko talaga is yung Sansan. Nauso yung Sansan na foundation dati before. Doon lang talaga ako kalimitan talaga nakakahanap ng ka-shade ko. Parang naalala ko yung shade ko sa foundation is Sienna. So, siguro yun yung may makeup mistake, sobrang maputing foundation. But, kapag maganda talaga yung base mo, kahit pa yung mumurahin lang yung products na gamit mo sa iba, the final look will always be decent, tsaka maayos kapag yung base mo is maganda kasi
kung ang mga makeup mo ay mahal, pero yung base mo is pangit, yung overall makeup mo will turn out not that good kasi yung base mo is hindi maganda. That would be the best makeup lesson. Hirap talaga pag maraming brushes. Kaya minsan nakakatamad. Ang mangyari ito, mas gusto ka pa yung bumili na lang ng bagong brushes kaysa sa maglinis. Pero, syempre, nagtitipid naman tayo eh. Accessible naman yung sabon tsaka yung water sa atin. Baka why not maglinis tayo? Minsan tinatamad talaga ako maglinis ng brushes. Talagang ang ginagawa ko lang talaga is, ang nililinis ko is yung ang eyeshadow kasi yun talaga yung nag-sustain. Pero that was not advisable, no? Especially ako, acne prone ako. May hirap lang naman ditong linisin kalangitan is yung mga cream. Pero yun kasi yung kailangan malimit talagang nalilinis kasi mas prone talaga sila sa bacteria. Medyo mahirap yung the most makeup product that I would never skip. Hindi kilay siguro kasi as of the moment, sparse yung kilay ko siguro. So kung tatanungin mo ako kung ano yung hindi ko may skip ngayon is kilay. Kilay talaga. Tsaka siguro tint. Tint kasi yung face ko talaga is medyo maputla so kailangan pa ng something na color. Pero if I could only choose one product na hindi ko talaga pwedeng hindi gagamitin is kilay talaga. The 3 ride or die na products na I have as the moment, if I could recommend you the top 3 ride or die products, that would be this CC Mascara, this Fit Me na face powder kasi I find it more blurring tapos good for oily skin pa rin siya. Tapos and the last one would be this Pink Flash na foundation. And ito talaga kasi biruin mo 100 pesos lang siya, you have a medium to full coverage na foundation. Tapos this would last. So ito talaga yung pinaka-hino-hoard ko. I think surprising thing about me, before makeup, I am a frustrated fashion designer. That was my first dream, and as of the moment, I'm still trying to do something about it. I want to do about it. I want to pursue it pa rin. Meron talaga, nasa back pa siya ng mind ko na gusto ko talaga siyang gawin. Siguro yun yung naging root kung bakit mahilig ako mag-upcycling ng mga ukay-ukay. I am really a frustrated fashion designer. And hopefully, someday, ma-reach ko din yung dream na yun. After 400 years, tapos nating sabonin yung mga brushes natin at sadly meron tayong isang brush na nangalas. Ang gagawin ko is pipigain ko lang yung sponges natin tapos ilalagay ko siya sa basin na tinabi natin. Pipigain ko lang siya isa-isa para matanggal yung excess nila na build up na powder. Tingnan niyo yung parang nagkulay kopi ko blanca yung ating pinagbabada ng brushes. Tapos we'll go ahead sa lababo para i-rinse talaga sila 100%. After rinsing all my brushes, I will finally dry it up. Tapos I have here beside me a basin na may toalya. Tapos dito natin sila i-dry. At habang ginagawa ko ito, I will answer the final 2 questions. Dream collab. Hindi ko siya gaano pang naiisip pero almost dream siya lahat ng YouTuber. For me, dream collab is
For me, Vice Cosmetics siguro for local brand kasi sino ba naman ang hindi idol si Meme, di ba? I truly support her. For international brand, I think siguro Beauty Blaze or Pink Flash. Kasi sila yung talagang ginagamit ko talaga. Testing pero habang nandito ako is I would do my best. How does makeup makes you truly feel? What makeup makes me truly feel? As part of the LGBTQIA community, makeup gives the biggest part. I think one of the biggest part, especially it builds my confidence. It really helps me to express who I am, who I really am, and then napaka-therapeutic niya. Sa totoo lang. And at last, nalinis na natin yung mga makeup brushes natin. And that is the 10 facts about me. Sana nakilala niyo ako habang nililinis ko yung brushes ko. And if you enjoyed this video, don't forget to like, comment niyo kung ano yung fun facts about you. And don't forget to subscribe as well, para lagi kayong updated kapag may bago akong video. Again, thank you for watching and see you in my next upload. Bye-bye!